Dahil linggo, try ako nagpasyal dito sa pasyalan ko sa tabing dagat. So hindi makalakad-lakad dahil super high tide. Ang napakataas ang dagat, umabot na sa hindi ka makalakad-lakad dahil sobrang high tide. So ang ginawa ko, relax na lang sa tabi, puno ng niyog para ng simoy ng hangin, preskong simoy ng hangin. Yan guys, talagang high tide. Pag high tide may marami ng mga nadadala sa sa alon na iba't ibang klase, mga niyog, mga kahoy na sa hangin napapadpad, kaya dito nalalagay. So yun guys, kwento ko sa inyo sa pagiging pagiging manglalaot, mangingisda. Tumigil na ako dahil napakahirap ang experience ng maging mangingisda. Masaya na nakakatakot dahil yung pagkuha mo ng pusit, nung una pusit, hustler ako sa pusit, nakakuha ko ng mga 30 kilos, 50, 60. Ang isang kilo ay nasa 50. So yung pagpaano natin sa 30 kilos, mga 1,000 mahigit ang kikitain ko, o mga 1.8 yata, o mga toki, ganun. May income ka ng toki sa isang gabi lang. Maganda rin ang kaso nakakatakot kasi pagtutok mo nang palagi sa isda o pusit, hindi mo na malaya na masama na pala ang panahon. Pagtingin mo sa kaya lagi akong tumitingin kasi pag umiitim na yung ulap, marangkada na yung masamang panahon, pati hangin. Pag hangin, alis ka na agad kasi kasunod na yun ay maalon. Yun, pag na-experience kong yung naabutan ako ng alon, pagpatakbo ko ng bangka ay napakahirap. Talagang gumagalaw yung bangka mo dahil sa alon. Pagkadating mo, mahirap kasi paglalo walang tumutulong sa'yo kasi gabi. Yun ang mahirap. Kaya tumigil na ako. Marami nang umabot na sa ibang lugar dito dahil nasiraan ng bangkang makina. Yun rin ang inayawan ko. Kaya tumigil na ako. Mahirap. Umabot siya dito, Surigao. Umabot siya ng Zamboanga. Ang layo nun. Umabot siya. Kaya yun. Ilang araw siya dun sa palutang-lutang sa karagatan. Ang kinain lang niya isda. Marunong namang maghulog ng para makahuli ng isda, yun ang kakainin. Ang problema ay yung tubig. Swerte siya kung makaano ng ulan. Yun, buti buhay pa siya. Mga ilang araw siya na kaya tumigil na ako sa pangingisda, paglalaot. Mabuti pa dito sa sa lupa, hindi naman safety ka, hindi delikado. So yun, tumigil na ako. Pero mamimiss ko rin ang paglalaot kasi hustler ako, mangunguha ng pusit saka isda sa payaw. So yun, papasalamat ako dahil umokey na yung partner ko na babalik ng Maynila. Ay, mamiss ko dito sa Maynila kasi bawal na yung mag-sleeveless. Kailangan disente ka na. Dito okay lang, pasyal-pasyal ka naka-sleeveless, diba? Ang nakaganda dito, sariwa ng simoy ng hangin, saka isda, sariwang-sariwa. Yun ang kagandahan sa probinsya, diba? Yun ang nakagandahan sa probinsya,
sariwang sariwa ang isda kahit dun sa ano pa kahuhuli lang sa dagat. Pag kinain mo manamis-tamis pa, hindi katulad sa city, ano na may yellow na, naka standby na ng mga ilang araw kasi transfer naanuhan ng yellow, iba na yung lasa, naanuhan ng mga chemical. Pag dito presko ang simoy ng hangin. Mamiss ko dito yung simoy ng hangin, iba sa city. Pwera lang kung may aircon ka doon, ay wala tayong aircon yan. Yun lang. Tapos yun, share ko pala sa inyo guys yung ano ko kay dumating na si Google AdSense ay dumating, sa awa ng Diyos. Salamat sa mga tumutulong na tayo. At hindi lang yun, ay nakadalawang receive ako kay Google. Yun, tawa ng Diyos, okay naman. Ang importante lang pala guys ay yung code ng bayan mo, tsaka yung complete ng name ng province mo, yung sa city, yun kailangan kompleto. Kahit hindi na, sa akin kasi hindi na nalagay yung pangalan ng bayan, pero yung code ng bayan ay andun. Kaya yun, sa awa ng Diyos. Kasi yung may kasabayan ako, hindi daw niya na-receive yung Google. Hindi. Kaya ang ginawa niya, na gano'n lang siya, manual. Ako hindi ko salamat naman at dumating. At ibang experience mo pag na-receive mo. Kasi makikita mo kung ano talaga siya. May sa ilalim, yung 6 na number, special number mo daw yun eh. Sabi na special number, huwag i-share ang number. So yun, sawa ng Diyos, okay naman. Maraming salamat nga pala sa mga tumulong, at alam mo na yun kung sino yung mga tumulong. Salamat. At mabilis kong naano yung pin kahit matagal, dahil tumagal, nagkaroon kasi ako ng violation. Kaya yun guys, bawal nagkaroon ako ng violation dahil bawal pala yung sabong. Ang alam ko kasi noon, sabong ay viral yan eh, kasi sikat yan sa pagsasabong. Yun, bawal pala yun. Saka yung mga animal maltreated, bawal yun guys. Para mawala yung violation mo, mag-attend ka ng 7 violation. Kailangang masagot mo yun ng tama para mawala yung violation mo. Kung magkaroon ng violation, kailangan mabuting-ting ka, kailangan pindutin mo yung mga dapat anuhin para mawala yung Sawa naman, nabuting-ting ko, kahit mahina ang signal ko dito, binuting-ting ko talaga. Kasi sabi nila, mahirap ka pag mayroon kang violation, pahirapan ka. Yun nga siguro, kaya tumagal ako. Kaya yun, sawa ng Diyos na ko yung training. Mag-training ka para masagot mo yung mawala yung violation. 7 question ang dapat mong sagutan sa 7 katanungan ng mga violation. Dapat sagutan mo ng maayos. English yun, English. Dapat mga about animal maltreated, isa yun. Tapos pag video mo ng wala sa hindi exact yung location, isa din yun. So yun guys, dapat ingat-ingat sa upload. At yung yung music, binawas-bawasan ko na ngayon yung music. Pansin nyo,
dati mahilig ako sa music complete, may mga miss effects pa eh. Kasi yun ang nakikita sa mga yun ang nakikita ko sa mga nag-viral na mga mga YouTuber, mga vlogger. Kailangan kompleto, may mga sound effects, may mga memes, at saka yung magandang mga palamuti sa video mo. Pero yun pala ay magkaroon ka ng CPR. Okay naman, marunong naman ako mag ng CPR. Kaso napapansin ko nitong bagong pagka-upload CPR agad ay nagbabawas si Lolo sa nagbabawas sa banana. Kaya hindi mo na ako nag-upload ng mga hindi ko inanuhan ng music para walang CPR. Ayun, lang, mga sound effects meme lang. Pero music, hindi muna kasi parang hinayaan ko maghanap ng walang CPR para mas maganda naman may music. Pero sa ngayon, wala mo ng music. Tingnan ko mga yan, paanuhin ko muna si Lolo yung mainit kasi. Yun. Tapos salamat sa lang, mga violation dapat ingatan guys. Magkaroon mahirap ka magkaroon ng violation. Kailangang malinis yung dashboard mo, yung channel mo, kailangang malinis. So yun lang, ingat-ingat. Mga dapat iwasan yung mga yun, sinabi ko na animal maltreated. Yun lang naman ang yung dapat isagutan sa itong katanungan sa training ang tawag doon, training. Sana ako ng tutorial about pinalipas ko muna ng kasi hindi pa ko talagang kumpleto na wala pa kasi akong harang. So yun, mamiss ko dito. May may naghulog na ng lambat sa ayun kagandahan dito pagka tumambay ka tapos makatiming ka na may maghulog ng lambat, pray ka na tumulong, may yung kuha mong isda ay para sa'yo lang. Yun ang dito. So pag makakuha ka ng isang balde, sa'yo na yan, nasa may-ari na yun ng lambat kung kukuha siya ng parte ng medyo maganda-ganda. Yun, libre. Tapos sa bundok may ginto. Yun ang bago siguro, kailangan makakuha ko ng video dun sa kataas-taasan talaga na yung nagbabanlas. Mayroon akong video sa ilog nagbabanlas tapos nagbibiling, mayroon na, pero talagang dun sa taas sa bundok talaga hindi pa ako nakakuha ng video kasi busy saka maulan, sabay extra din ng trabaho. So ayan, makakuha ng video rin sa yung talagang pangunahing pangkabuhayan sa aming lugar kasi siyempre next month paalis na rin ako. So yun ang mamimiss ko dito, simoy ng hangin talaga. Talagang presko na presko. Yun, maganda sana dito makatanim-tanim rin, kaso pagka malayo may nanakawin rin kasi. Uso rin dito ang nakaw. Kaya yun, talagang dito talaga sa isda ang may mga mangilan-ilan din sa tunnel, pero hindi na gaanong marami. Yun lang guys, hindi katulad sa sa dagat, mga ilang araw lang, tapos pag tiyaga-tiyaga lang mayroon naman kahit maliit. So yun na lang guys, hanggang sa susunod na video dahil medyo matagal na ako nakatambay dito at makauwi na rin.
So yun lang, hanggang sa susunod na video. See you Maynila next month. Maraming salamat. Babu.